Miss Ay, nga po namin sobrang kayo. na-miss Natingin nga po ko doon sa banyo. Sabi ko, kanan dyan na si Mark, mga bisita man lang. Akala ko pa naman may pinangako sa akin si Tatay Budoy na pagsisikapan niya na makabuo kayo. Ay, mahirap po. Ha? Mahirap pa? Oo, natunog ang... Nalangit-ngit. Welcome back sa ating munting channel. Matagal-tagal na panahon tayong walang vlog kasi nga nasa Quezon tayo at dumaan ng New Year at syempre may mga pamilya, so priority muna namin ni Commander yung family at napakarami din naming pinuntahan doon. Kaya lang medyo yung may kahirapan palang hindi pala biro ang mag-vlog sa Quezon ng mga homeless kasi kadalasan gabi lang sila lumalabas, sa araw wala talaga sila. So yung hinanap namin nung last vlog ko mali, iba-iba, hindi ko alam kung ayaw niya lang matulungan o medyo may problema kasi sa pag-iisip, pero inuunawa namin. Kaya nga lang yung tinuturo niya sa amin ng mga lugar medyo mali, di ba? Wala naman doon. Yung tinuturo nilang lugar, wala naman sila doon. Wala namang bahay na ganun doon. Andito tayo kala Tatay Budoy para kamustahin natin sila. Tatay Budoy. Nanay Glyza, kamusta po kayo? Okay lang po. Happy New Year po Happy New Year sa inyo. Kamusta yung New Year niyo, Mark? Ayos na po. Okay naman. Opo. Naluto niyo yung mga panghanda niyo? Ay, Sino na? yung Ha? iba hindi po nalutat. Nung nangangalakad ko sa bayan si Papa, yung dami mong dala sa amin. Madami ng dalang handa. Mga binigay kay Tatay Budoy. Opo. Kaya nandyan Galing naman. At least may pwede pa kayo lutuin, di ba? Pero may naluto si Nanay Glyza. Nagluto ka pa nun? Opo, nagluto po yan. Ayos. Kamusta si Tatay Budoy? Nasaan siya ngayon? Nasa bayan po, nangangalakad at bukas papasok pa ako. Oo. Ngayon ba nagpasok ka ngayong araw? Ay, di nga ako nagpasok at nagbaralikan yung katkas ko ay. Kanina? Dahil sa ulan? Ang lakas ng ulan no, talaga, nabasa nga po ako. Pero nagpasok ka sana. Mapasok po sana ako. Kaso nakasalubong mo yung mga klase mo na nagbabalikan. Okay lang. Pero bukas ay papasok ko ako. Itong bike, kanina yan, parang bago sa paningin ko Kanina itong bike. Akin po yan. Yan ba yung dati? Opo. Sino nagkulay? Ako po, kinalayan ko po. May plate number na pati yung bisikleta ni Mark na service Opo. Hindi ka na Mark colorum. Meron ka ng plate number. Bahin nga sana po ko sa inyo ng sticker. Sticker. Opo. Ay lalagay mo sa ano mo. Opo. Sige, bibigyan kita. Kamusta naman? Di nyo ba kami na-miss? Ilang araw kami nawala? Miss Ay, nga po namin sobrang kayo. na-miss Natingin nga po ko doon sa banyo. Sabi ko, kanan dyan na si Mark, mga bisita man lang. Wala, pero wala pa. Opo. Kasi matagal-tagal din talaga kami. May isang linggo din yata kami dito wala. Kaya di naman na-miss namin kayo. Kaya nga lang si Rans naiwan pa dun sa Quezon. Kaya hindi ko siya kasama ngayon. May ba, nagano po doon? May binabantayan pa kasi si Rans doon na ginagawa. So si Rans muna yung nagbabantay doon. Ano po ba? Pero masaya naman kayo ng New Year. Medyo malungkot po. Bakit? Anong naging malungkot sa inyo ng New Year? Syempre po, namimiss din po namin ang mga pamilya po namin. Ay, oo nga, kasi malayo kayo sa pamilya. Ang saya kasi mga kalingap talaga ng New Year na sama-sama bagay pamilya, Kaya nga kami talagang pinilit namin ni Commander na mapagsama-sama namin yung maliit naming pamilya para mas yung maliit pag pinagsama-sama marami na, di ba? Opo. Kayo talagang tatlo lang kayo dito. Para kami mga patingaw. Hindi kayo nagpaputok. Ha? Hindi po. O si Tatay Budoy ay nagpaputok? Hindi po. Kahit yung sipon mo lang. Akala ko pa naman may pinangako sa akin si Tatay Budoy na pagsisikapan niya na makabuo kayo. Ay, mahirap po. Ha? Mahirap pa? Oo, natunog ang... Nalangit-ngit. Nalangit-ngit yung magising ang anak. Baka magising ang anak. Pag ganun, Mark, dapat mag-adjust ka muna. Nung bagong taon, nandyan ako sa bahay, yung paugang kong kinaganitong motor. Nasa sentro ka nun? Oo. May mga pinuntahan ka ba ng New Year? Opo. Ng mga kaibigan, ganyan? Nagpunta ko kami ng plaza at yung nga po may nagpurustahan dyan yung sa motor ko. Sa motor, yun na yung pinakang naging mo. Nakikinood ako. Kumbaga ay libangan mo ng New Year. Halos nga mabasag yung air drums ko. Sa patunog. Oo, lakas. Pero napano yung bukol mo? Ay, wala po yan. Pimples o bukol? Pimples pa yan. Aba, binata na talaga si Mark. Baka naman may naiinlaban na yan, Mark. Ay, di ko. Wala, nabasted kasi kay Dagay dati ay. Hindi ko, pati ako mag-aasawa mo na. Mas maganda po bagang nag-iisip mo na ng hanap buhay. Dapat pag Tapos mag-asawa ka, mag-aaral. ready ka na. Opo. Hindi naman, madali lang kasi pasukin yung pag-asawa, pero hindi mo na pwedeng labasan yun pag nandun ka na, di ba? Kaya dapat ready ka talaga. Mag-aasawa ka nga po, tapos wala ka na ipapakain sa asawa mo. Di gutom din. Madadamay pa, di ba? Opo. Kaya dapat, handa ka talaga. Ikaw ba, Mark, kumusta yung pagnyunyug? Kala ko nagnyug ka ulit. Nung kasi po ngayon ay
parang ano pa eh. Ngayon lang po namili mga January po at nung kasi mga November, December ho hindi namili ng nyug. Oo, nabanggit nga sa akin ni Rans, parang ano ba yung Stock tawag buying doon? po. Stock buying. Nabanggit din sa akin ni Rans yun, nasa Quezon kami. Stock buying nga daw ngayon. Ah. Pero by February ganyan, magkakaroon ulit. Oh, baka lahat po 'yan magmamahal, yung Magmamahal. kalak, yung scrap, yung nyug. Pag nagmahal ba, Mark, ang bilihan ng nyug, magmamahal din ang bayad sa inyo? Ganun ba yun? Ay, Madadagdagan din ang bayad sa inyo sa arawan? po, ano po yan ay. Ah, Basta nakadepende sa presyo Opo. ng nyug. depende po 'yan. Pag medyo mababa ang nyug, medyo less lang din yung ibibigay sa inyo na Mm. pasahod. Ah, okay. So, ibig Maganda nga sabihin po baka sa mga February daw mag-sheet ang kilo ng nyug. ng nyug. Opo. Malaki na ba yun pag ganun? Ay, malaki ang na po ano? 'yun. Dati ay nung nabutan ko ng kabataan po namin pag nagbebenta kami ng nyug niyan, yung mga isang hauler ho. Dati 10 ang isang kilo po niyang ganyan ay. Ibig sabihin, kapag medyo mas malaki yung bilihan, malaki-laki yung pwedeng ibayad sa iyo. Opo pa yung nagpapipisar po yung luluhin namin ay pumipisar ng 1.5 po yan. Pero itong pinagtatrabahuhan mo dito, nasabi mo ba sa kanya na magdidire-diretso ka pa din kung may kailangan ka, nandito ka lang? Opo. Nasabi mo naman. Sabi niya po sa akin mag-antabay ako ng ano at baka siguro mga Sabado at Linggo mag-harvest po sila. Okay. Di ba ngayon yung first day ng pasok ninyo? Mm. O may na-confirm mo ba sa school na talagang wala kayong pasok kanina? Nagbaralikan po yung kaklase ko ay tapos mga grade 12. Kaya Galing din po kanina sa Centro C Agong. Mm. Nakitang sarado talaga ang school. okay. Ang sabi sa akin ng kaklase ko ng kasalubong ko, di mo baga alam Mark, doon sa GC natin, sabi ko hindi ko alam bakit. Nagsuspension na daw baga. Kaya balik ko at hindi ko na ano na, wala ako masyado cellphone. Sabi Okay. ko kung ganun. Nandito yung bisikleta ni tatay. Anong ginagamit niya? Naglalakad lang po yun. Ngayon, naglalakad lang? Opo. Ba't anong problema ng sasakyan niya? Bakit parang pabagsak na doon sa unahan? Na, Papaw yung gulo. Yung gulong. Ba't sira yung kadena? Hindi na ba niya yan sinasakyan kasi walang upuan? oo nga po. Wala yung upuan yan dun sa junk shop. Hindi alam Kaya kung ganyan na sino- lang. Kung sinong Ito nga lang po, nakialam, gagalit pinag-iipunan na. ko lang ang ano niya na, ang sira lang ho niya na i-bearing na lang ho eh. So Very itong lang, yung service ni Mark, hinahayaan na natin si Mark na matutong magdiskarte kung paano niya gagawa ng paraan yung mga bagay-bagay. Kagaya nito, talagang sinabi ko sa kanya na kaya mo yan, gawa mo ng paraan. At yan, nakikita naman natin na talagang utay-utay ni Mark, pinapaayos, pinapaganda yung kanyang service sa pagsisikap ng bata. So at least po sa ganung paraan natututo po ang bata na gawa ng paraan yung mga maliliit lang na problema. So yun, nabilib ako doon kay Mark Dami kasi nga ako, nakita ko yun okay na. Mas maganda yata hula ko po Kuya Mark eh wala naman, total naman po minsan wala din akong gawain. Pwede mahuwi kaya yung pinturahan po yung bubong at pas mahigit din po ay. Gusto mo ba ito may pintura yung bubong nyo? Oo, may pintura naman po ko dyan. Kung wala, pwede naman natin bilhan pero dapat summer. Kasi pag gantong umuulan, Ay, masasayang lang yung pintura nyo, Nanay Glyza. Opo. At saka itong bahay nyo, gusto ko nga rin pinag-iisipan ko, gusto kong pinturahan ng bago. Ano? Ang gusto ko dyan ay ano, Anong kulay ba ang gusto mo, Nanay? diyan, orange, tapos doon, green, tapos dyan, pink, blue. Nanay, parang pang... color, please. Parang pang Indiano yata yung kulay mo, Nanay. Colorful naman masyado. Ano kaya, Nanay, kung lahat na lang ng kulay sa rainbow ilagay natin dito sa bahay ninyo? Parang Ha? sa lahat ng bahay yan ang Kakaiba, ano? Sige, yakin mo at mabili tayo ng iba't ibang kulay. Gawin nating rainbow yung bahay ninyo. Para kahit pa paano yung pubagang dingding nila, may madublehan ng protection para hindi kaagad masira. Kaya pinag-iisipan ko na din yung sabi ko, gusto ko sana pinturahan ulit itong bahay nila kahit na ganito lang, na maliit lang, maaliwalas tingnan, okay na po yun. Maganda na din yan. Marami nga nakakapuna dyan sa bahay ko, bakit daw ang liit? Oh, ano po Isa- sinasabi nyo? Sabi ko, anong gagawin ko? Malitang nakatira. Ba't ang lalaki nang nakatira? Anak ko yun eh. Oh, Okay kasi lang. hindi naman Dapat talaga dapat kasi ang titira dito mag-isang tao lang, di ba, Nanay? Opo. Kinanay Shirley lang. So kaya ganyan lang yung size niya. Since wala silang matirhan, kaya umayaw si Nanay Shirley, kaya sila na lang yung tumira dito at ginawa lang ng paraan na magkaroon ng kwarto si Mark. Pero at least hindi na sila nagtitis sa kagaya Sana nga dati, di po ba? ay bukas Kuya Mark eh, di na rin sumama ang panahon at nahirapan din po tayong ibang tao sa yung nagtatrabaho po baga katulad niyan. Oh, Grabing ulan po. nakakapending ng trabaho, ano? Opo. Ganito talaga. Alam nyo mga kalingap, sa Quezon, sobrang init talaga ngayon. Kabidyo ko lang si Rans kanina. Napakainit doon. So pag balik namin dito kagabi, dito na yung talagang maulan. Kanina pa nga kami dapat ni Commander lalabas, stock up kami sa bahay.
wala kaming magawa kasi hindi kami makalabas, sobrang lakas talaga ng ulan. Ngayon nga lang, sabi ko, nagpipray ako kanina, ewan ko narinig ni Commander, sabi ko, Lord, bigyan mo lang kami ng 1 oras. At yun, pagka pray naman namin, sabi ko, ayan, gumanda na tumila na yung ulan, kasi namantala na namin, nakalabas kami. Okay, ngayon may dala ko sa inyong konting pasalubong, oh. May bigas dito. Ayan, oh. May mga binili kasi ako mga kalinga para sa Quezon, mga pambigay natin sa Quezon. Kaso nga lang, ang hirap talaga, hindi pala ganun kadali na maghanap ng homeless. Kaya bilib na ako ngayon sa mga humahanap ng homeless na araw nila natatagpuan. Oh, ito mga ito, binili ko ito para dun sana ito sa kanila. Oh Mark, dyan mo, pasok mo sa loob nyo. Bigas, saka groceries, ha? Okay, nanay, oh, dyan nyo po ito. Ha? Pasok nyo dyan sa loob. Ang hirap kasi, alam nyo yun, na lumilibot kami, wala kami makitang homeless. Pero kapag gabi, nandyan na sila naglalabasan, hindi naman natin pwedeng videohan ng gabi. Kasi medyo hindi na maganda para sa mga viewers. Siyempre iniisip din natin yung mga makakapanood. Mabigyan naman natin sila ng good quality na video. Kaso nga lang ang madilim na talaga. So yun, kaya sabi namin, dapat pala kapag ganito, magsiset ka talaga ng meron kang dalang ilaw, kompleto gamit para ma-video mo sila ng maayos kapag gabi. Kasi sa gabi sila naglalabasan, wala kang makitang homeless doon kapag araw. Yung pa naman yung target natin sana dun sa Quezon. Kaya nung sabi ko nga, sasamantalahin natin yung panahon na nandun tayo ng ilang araw para makatulong sa mga homeless. Kaso gano'n naman yung nangyari. Nakakahanap nga sana tayo ng isang homeless. Mali-maling address naman yung binigay sa amin. Parang sumuko na din ako. Sabi ko baka ayaw niyang ng tulong o baka kontento na siya sa kinikita niya dun. Yun, gano'n ang nangyari sa atin. Kaya wala akong naging vlog. Bakit daw gabi sila lumalabas yung mga homeless doon? Sabi nung kapatid ni Commander, baka daw ayaw mainitan ng araw. Sabi ko, bakit nagtataka siya? Bakit yung mga homeless dito sa Quezon? Gabi lang ko nakikita sila. Sabi nung kapatid ni Commander, baka takot silang maarawan, baka mangitim daw. So yun, sabi ko, di bali mag-set na lang ng yung talagang kompleto gamit tayo na makikita sila ng viewers ng maayos sa gabi at makapagbigay ng tulong. Kaya nga may mga dala pa po kami pa uwi dito. Dala pa rin namin yung mga ipamimigay. Sabi ko, bibigay ko na lang dito. At wala naman tayo na pag-anuhan doon. Ano po sana ako. Ano po yung Nanay Glyza? Dito ka, Nanay. Ano po yun? Ayun po, oh. Magkikipag-stop. Si Tatay. Yan po. Si Tatay po ba yung pinagkukunan ninyo ng ano? Nahulog po yan sa paluko, kailangan po. Okay, sige. After nitong ano natin, kausapin ko po siya, Nanay. Ano? Okay. Si Nanay Glyza ba hindi pa nakakapag ano ulit? Hindi pa wat. Wala pa masyadong tsaka po pati maulan daw po. Maulan. Madulas po pati sa dadaanan po. Okay. Medyo madulas kapag aakyat dun sa pinagkukunan ninyo. Siya po pati ang nakuha nun. Sino? Si tatay po. Si Tatay. Medyo maedad na rin ano. Okay. Sige Mark, sana pagpatuloy mo yung pagpasok mo ha. Opo, bukas ay mapasok nga po ko. Sana nga po ay maganda ang panahon bukas po at kailangan ko pong pumasok at para makaano man lang sa namin, makahabol po baga. Oo, madami ka na din siguro na miss. Tsaka yung yung trabaho mo, pang-alalay mo lang yun ha. Yung mo yung masyado yung priority, yung school lang yung priority mo ha. Opo. Okay. Sige, pasok na doon sa loob. Tulungan mo si Tatay. Uuwi na po ba si Tatay? Ay, dyan nyo muna, Nanay, naulan. Umupo lang po kanyang Tatay at naulan. Okay, so wala dito si Tatay Budoy ngayon at meron sila Nanay Glyzang nilalap sa atin na senior kasi siya yata yung kumukuha ng mga kinakais ni Nanay Glyza medyo nagka-problema siguro. Tingnan naman natin kung anong may tulong natin kay Tatay. Mike, anong tawag dito, anong kalagayan ni Tatay Budoy ngayon sa pangangalakal? Nakawa nga din po ko dun at tumula kaninang umaga pa ay naghanap buhay po yun. Sige, basta dire-diretso lang sabihin mo kay Tatay Budoy, ano? Opo. Mukat nandito lang naman kami, kagaya niyan, nagdadala naman kami sa inyo ng groceries, di ba? Opo. Para pang alalay ninyo sa pagkain ninyo. Ano? Opo. After nito mga kalingap, tatapusin ko lang yung pabahay kay Ate Isabel at magsisimula na po tayo bagong taon na, so maghahanap tayo ng bagong mga tutulungan. Pero sila Mark, andyan pa rin yan, dire-diretso pa rin yung pagtulong natin sa kanila, hindi yan may stop. Ano Mark? Opo. Okay. Ngayon kakausapin ko ulit yung tumutulong sa atin sa pag-aaral mo. Ano? Opo. Para sa update dahil magre-resume na naman kayo ng pasok. Ha? Opo. Laban lang Mark, ha? Sige po. Ayusin mo lang yung yung pag-aaral. Yun lang naman yung may susukli natin sa mga taong nanonood sa atin at tumutulong yung pag-ayusin mo yung pag-aaral. Sige ha? po. Okay. Kapag na may ganyan na pangyayari kagaya kanina,
na nakita mo nagbalikan yung mga klase mo, mas piliin mo pa rin na dumiretso sa school. Ano? Para ikaw mismo yung makasigurado kung wala talagang pasok. Ha? Kasi yung mga malay mo, yung nakasalubong mo kanina, ayaw lang talaga nilang tumuloy kasi maulan. Opo. Ha? Sabagay nga po. Sige po. Ha, ganun na ha, ang gagawin mo kapag may ganyan pangyari, diretso ka pa rin sa school. Sige po. Total, nandun ka na rin naman, nakabihis ka na siguro. Nakabihis ka na ba kanina? Opo, nakabase na po po. Hmm. Naka-complete uniform po pa. Sayang naman, at least ikaw mismo yung makaalam kung wala talagang pasok. Opo. Ha? Sige Okay, po. paano pupunta na kami? Sige po. Ha? Ay, kakausapin ko pala muna si tatay. So, hanggang dito na lang yung vlog natin for today. Madilim na din. Salamat sa pagsuporta at matagal tayong walang vlog. Sana panoorin nyo pa rin yung mga vlog natin. Salamat dahil 301,000 followers na tayo sa ating Facebook page. Suportahan nyo rin Commander ni Marcos Almo Vlog sa kanyang Facebook page. God bless po.